guys! Welcome back to my channel. And for today's video, by the way, wait lang. So ngayon guys, ay dumating lang yung deliver ko at magsasali lang ako kasi wala na akong quinoa rice. This is my last rice for today. Sakto yung dating niya. Kaya mag-unbox tayo ng ating kanin. See this? I'm thinking of nasira. Mukha lang siyang konti, pero sa totoo madami siya. Siguro mga more than a month ko itong ginamit. Kasi ako lang naman ang kumakain ito eh. Oops. Sayang hindi niya nakita kung paano siya naglanghap ng hangin. Every butil counts. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. Gasan ko lang siya sa running water. Ganyan lang kalakas ang water na ginagawa ko. Yun ang kain ng water ko. So, hugasan ko lang yan siya ng mga 3 minutes. Ano yun? So, yan. Sa kanila, ginagawa nila is 2:1. Pero in my case, ang ginagawa ko is 3:1. Kaya ko ginagawang ganon is because, for me, mas malambot siya. And at the same time, mas madali siyang lutuin. Charot. Mas malambot siya, tsaka hindi siya madaling masunog. So, yun lang. Nakatatlo na ako if I'm not mistaken. Kaya yan. Ngayon, lulutuin ko lang siya ng mga 15 minutes and ganyan lang yung heat ko. Ganun lang. Siyempre, tatakpan natin siya. Alam nyo guys, kasi sa matagal na panahon, nasira yung totoong takip dito. Kaya, ayan. Yan ang ginagamit kong pantakip. Nag-work naman siya for me, so okay lang. Look guys, after 15 minutes, ito na ang kanyang itsura. So okay na yan, pwede ko na siyang patayin. Pero before ko siya patayin, hahaluin ko lang siya, o diba hindi siya masyadong malikit. At sinasaling ko yan kahit medyo basa-basa pa siya sa ilalim. Yan. So, diba ang dami niya na? Since ako lang naman nakakain ito, hahaluin ko to sa tanghalian ko at saka hapunan ko. Ayan na siya. So, this is my lunch. Tapos, ito naman yung pang-dinner ko tonight. Ayan lang. Hi guys! Good morning! So, today is Saturday. At ito yung another day of my life na medyo mahirap, mabigat. At sa totoo, hindi ako masyadong nakatulog. Kasi parang natatrauma ako. Pero, on the other side, nung nag-pray kami kagabi ng aking asawa, talagang dinadala lang talaga ako ng Panginoon sa tamang path, sa tamang company. So, again, it's a redirection. It's the same thing that happened to me noong December of 2023. At nangyari na naman siya today.
medyo nakaka-immune siya. To be honest, yung pain, mas madali ngayon kumpara dati. Siguro nga kasi na-experience ko na siya before. Pero, alam mo yun, hindi kasi ito yung bagay na inasahan namin na mangyayari. Dahil, biglaan lang siya. Hindi ko siya naramdaman. I didn't see it coming that quick. So fast. Pero, yun, since nalaman ko kahapon na na-laid off nga kami, yung kaibigan ko, si Josie, na madaming times na nakasama ko siya dito sa vlog ko. And very positive naman kami ni Josie. Siyempre, may time talaga para magmukmok, pero may time din para bumangon. Kaya, siyempre, itatry namin na talagang maghanap ng tamang company para sa amin. At siguro, ang prayer ko na lang dun sa next na company na pagtatrabahuhan ko, sana yung mas secure company na, alam mo yun, mararamdaman mo na hindi option ang pagtanggal ng tao. As much as possible, pero syempre, it's still a business. Business is business, eka nga nila. Pero yun, pinagpe-pray ko na sana yung susunod na company na ibibigay sa akin ng Panginoon, may it be hybrid, I am very much open to that. May it be day shift, mid shift. Pero as much as possible talaga, I want to shy away sa night shift kasi tiring yun masyado. Especially sa situation namin mag-asawa. At may asawa na din ako, unlike before na sarili ko lang ang iniisip ko. Pero ngayon dahil may asawa na, syempre dalawa na kayo. Pero yun, ang prayer ko talaga is dalhin ako ng Panginoon sa tamang company na kung saan mag-grow ako personally, professionally. Pero yun, I'm still thankful sa Panginoon kasi binigyan pa rin niya kami ng isang buwan para makapag-adjust at makapaghanap ng panibagong work. So, yung lang, ang plano ko ngayon ay magpunta sa church kasi gusto ko sanang magmukmuk pa. Pero sabi ko, what for? Para gawin yon, 'di ba? So, yun, magpe-prepare lang ako, tapos pupunta ako sa church. Whole day siguro ako sa church ngayon kasi malapit na ang aming church anniversary. Tignan natin kung anong mangyayari. At saan ako dadali ng Panginoon. Sis! Eh! Pinakikilala ko sa inyo ang isa sa stakeholder ng Zen.